Hello mga kanegosyo, ang topic natin ngayon ay tungkol sa printhead at saka sa cartridge. Kaya simulan na natin to pagkatapos ng intro. Hello mga kanegosyo, welcome sa akin channel. Ang channel na to ay tungkol sa printing. Kung interesado ka sa mga ganitong bagay, like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga video na i-upload ko na may kinalaman sa printing business. Hello mga kanegosyo, isa sa mga nagiging problema namin sa printing ay ang pagkasira ng mga gamit namin, tulad ng printer, computer, laminator at iba pa. So ang solusyon dyan, aayusin o i-repair natin yung mga gamit. Kasi darating talaga yung araw na masisira siya o kailangan na siyang i-repair. Kasi natural lang naman sa mga gamit na masira. Kaya kapag may nasirang pyesa, kailangan paltan. Pero kung maayos pa yung pyesa, aayusin na lang. Napapamahal lang naman kami kapag bumibili kami ng pyesa. Kaya yung mga gantong bagay dapat sinasama nyo sa costing. Lalo na kung nasa printing kayo. Kasi napakamahal ng pyesa ng printer. Tulad nitong printhead at cartridge. So yan yung printhead at saka cartridge na napakamahal. Isa yan sa mga nasisira sa printer. Diyan lumalabas yung ink papunta sa ating mga papel. At isa yan sa mga sakit sa ulo naming nasa printing. Kasi pag nasira yung ganitong pyesa sa amin, ang laki ng ginagastos namin. Kaya kasama talaga ito sa costing namin. At huwag nyo hahayaan na ang customer nyo ang magdidikta ng presyo nyo. Kasi hindi naman nila alam yung gastos natin pagdating sa maintenance. Dito sa aming printing, ako na yung nag-aayos. So, kung maaayos, inaayos ko. Pero kung sira na yung pyesa, bibili na ako. Ganun lang naman yung solusyon dun. Ngayon, pagkumparahin na natin yung cartridge at saka yung printhead. Ito yung tinatawag na cartridge. Ang kalimitan na gumagamit nito ay si HP at saka si Canon. Ang ikinaganda nito, madali siyang baklasin. Kung magpapalit kayo ng cartridge sa inyong mga printer, kasi sasalpak mo lang siya tapos okay na yun. Pwede ka na mag-print ulit. Pero hindi ako fan ng cartridge. Kasi napakamahal. Kasi yung price range ng ganitong mga cartridge ay umaabot ng 500 to 1,000. Depende pa yan kung black o colored yung bibilhin nyo. Kaya bago kayo bumili ng printer, pag-isipan nyo muna kung saan nyo siya gagamitin. Para sa akin kasi hindi pang business yung ganito na cartridge yung ginagamit. Kahit naka-continuous ink pa yan. Pero kung sa bahay nyo lang siya gagamitin, pwede siya. Pero kung pang business, hindi ko siya nire-recommend. Kaya isa rin ito sa pagkakamali ng iba sa pagbili ng printer. Mura nga yung printer, tatagain ka naman sa cartridge na napakamahal. Tapos kakaunti lang yung ink, tapos ang bilis masira. So bago bumili ng printer, mag-research muna o kaya magtanong kayo doon sa mas nakakaalam. Madako naman tayo sa printhead. Ito naman yung printhead mga kanegosyo. Ang kalimitang gumagamit nito ay si Brother at saka si Epson. Sa printhead, naka-built-in siya. Mas mahirap siyang tanggalin o baklasin sa printer kaysa sa mga printer na naka-cartridge. Pero pagdating sa tibay, mas matibay siya kaysa sa cartridge. Di agad nasisira yung head niya at mas mahaba yung buhay niya. At mas nire-recommend ko ang mga built-in na printer na naka-printhead. Lalo na kung gagamitin nyo siya sa business. Pagdating naman sa price range nitong printhead, umaabot siya ng 2 to 3K. Didepende rin yun kung brand nyo o hindi. Diba napakamahal ng printhead? Kaya nalulungkot din ako na yung iba nating kasamahan sa printing ay napakababa magpresyo. Na hindi na nila iniisip yung gagastusin nila sa maintenance pag nasira yung kanilang mga printer. Dapat kung magpa-price kayo, dapat yung may kikitain kayo. Tapos yung ginugol nyo na oras at pagod, dapat may tamang presyo yun. Kasi may nababasa ako, 1 peso yung photocopy. Tapos yung gamit na printer, inkjet printer, wala ka nang kikitain kapag ganun yung presyo mo dun sa photocopy. Balik tayo sa printhead. Ganito pala mga kanegosyo yung nangyayari kapag nasira yung printhead mo. Kapag nag-nozzle check kayo mga kanegosyo,
Tapos ganito yung nakita nyo, putol-putol yung kanyang linya. Ibig sabihin nun, may tama yung print head nyo. At kapag hindi nyo nakuha sa head cleaning ng ilang beses, tapos hindi rin makuha sa flashing, at pagbabad ng cleaning solution sa print head, tapos kung matagal nyo nang ginagamit yung print head nyo, at marami nang na-print, palit na kayo ng print head. Kasi gasgas na yan. Kaya dapat may budget tayo sa maintenance o sa pyesa pag nasira yung mga printer natin. Yan din yung sinasabi ko na huwag kayo masyadong magbaba ng presyo sa printing. Kasi napakamahal ng gamit natin lalo na kung masira. Bali maglalagay pala ako ng link dyan sa description box ng aking YouTube channel. Kung saan pwedeng bumili ng print head. Check nyo na lang. Yung opinion ko para sa topic natin ngayon ay base lamang sa aking experience. Nasa inyo pa rin kung anong printer yung bibilhin nyo at gusto nyong gamitin. Ang mahalaga lang naman dyan ay makapag-print kayo sa kung anong gusto nyo. Dahil iba-iba naman yung kakayanan ng bawat printer. Kung gusto nyo naka-cartridge, ayos lang yun. O mas gusto mo yung naka-print head, ayos lang din yun. Kayo pa rin yung mamimili. Sa mga kanegosyo pala natin dyan na may experience sa printer head at sa cartridge, ay pwede kayo mag-comment sa comment section para may idea yung mga nagbabalak bumili ng printer kung anong mas maganda at swak sa pangangailangan nila. Ngayon ay nagpiprint ako mga kanegosyo. Ang printer na to ay Epson L120. Matagal na siya sa akin at hindi ko pa pinapalitan yung print head niya. Phase out na yung ganitong printer. Ang sumunod dito ay yung Epson L121. Halos wala naman silang pinagkaiba. At kung mayroon man, konti lang. Ang pagkasira din kasi ng print head ay dedepende rin sa inyo. Kasi masisira din yung print head nyo pag hindi nyo siya inaalagaan. Ang halimbawa nito ay kapag in-stock nyo yung printer na hindi nyo ginagamit ng matagal na panahon. At ang possible na pwedeng mangyari sa kanyang print head ay mag-clog. Magbabara siya mga kanegosyo. At kapag nangyari yon, hindi magiging maganda yung print nyo. Hindi nyo rin siya magagamit ng maayos. Kaya alagaan ninyo ang mga printer nyo para hindi agad siya masira. Lalo na kung ginagamit nyo siya sa business tulad namin. Kaya inaalagaan talaga namin yung mga printer namin. Kapag magko-closing na kami, tapos i-off na namin yung mga printer namin, nilalagyan namin siya ng panaklog. Tela siya na pamprotekta dun sa mga alikabok o anumang bagay na pwedeng pumasok dun sa printer. Ganun namin inaalagaan yung mga printer namin. Kasi katuwang namin sila sa hanap buhay namin. Mahal din kasi yung mga gamit sa printing. Hanggat maaari nga, matagal namin silang magamit. Para sulit yung bili namin. At makapag-invest pa kami ng maraming gamit sa printing. Bali hanggang dito na lang mga kanegosyo. Pa-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga video na i-upload ko na may kinalaman sa printing business. Thank you!